Ikawalo ng Agosto nang nilagdaan ng unibersidad ang UP-AFP Declaration of Cooperation nang walang konsultasyon sa komunidad. Bunsod nito, naging maingay na usapin sa multisektoral na grupo sa UP ang kaligtasan at pang-akademikong kalayaan sa loob ng pamantasan. Ano nga ba ang DOC at ano ang kinalaman nito sa atin bilang mga estudyante? Alamin natin yan. Ang DOC o Declaration of Cooperation ay initial framework ng mga joint projects sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Center for Integrative and Development Studies o CIDS. Nakasaad sa cooperation ang mga posibleng intellectual exchange na ipatutupad ng AFP. Kaso, kulang ang impormasyon sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa komunidad. Bukod dito, hindi rin malinaw ang pakay ng community initiatives, personal visits na pwedeng gawin ng AFP sa UP. Sinubukan ng kolehiyan na hinga ng pahayag ang CIDS tungkol dito, pero matapos ang isang buwan ng pakikipag-usap, bigong makatanggap ng sapat na tugon ng pahayagan, unsod ng pailang ulit na kanselasyon ng takdang panayam. Mahalagang malaman na hindi legally binding ang DOC. Ibig sabihin, hindi obligado ang dalawang partido na ipatupad ang mga nakasaad sa deklarasyon. Ayon sa dokumento, work in progress pa ang DOC. Ibig sabihin ay bukas ito sa kahit anong amendments at modifications. Inaasahan ang pagpapatupad ng mga aktibidad sa loob ng 2 taon mula nang mapirmahan ng DOC noong August 8. Tinanggihan naman ng UP Board of Regents ang hiling ng sectoral regents at talakayin ang UP-AFP Declaration sa pulong noong August 30. Ang pinopromote ng ating charter ay human rights and academic freedom. Pero nakikipag-cooperation ka sa number 1 violator ng human rights, no? At the same time, alam natin, no, na ang university ay laging under threat, no? Naging biktima tayo many times, no, ng surveillances, ng state harassment, no, ng mga vilification na ginagawa sa atin ng mga state forces, in particular ng PNP at ng military, no? Nag-uugat ang takot at pangamba ng komunidad sa pagka-open-ended ng DOC. Maririnig na din natin from other sectors, for example nga, mentioning dito yung kahalagahan ng UP bilang social critic. May kita kasi natin na itong kooperasyon na ito, hindi din talaga siya scholarly, hindi din talaga niya na-maintain yung autonomy ng UP to express and to produce research, produce knowledge that would really serve the interests of the Filipino people. Kasama na rin dito ang kasaysayan ng panghihimasok ng AFP sa UP at ang mga banta nito sa kalayaang pang-akademiko o academic freedom. Marapat itong sa konteksto din sa historical and traditional role ng UP o na tagapagsulong ng karapatang pantao at akademikong kalayaan. Definitely, magkaugnay ang UP-DND Accord na inabrogate na nga at itong bagong paraan ng cooptation and militarization ng campuses natin with the AFP. Hunyo 1989, noong ipinasa ang UP-DND Accord, isa sa nag-udyok sa pagpasa nito ang pagdakip at torture ng AFP kay Donato Continente, isang staff ng kolehiyan, Hunyo sa parehong taon. Nakusahan si Continente sa pagpatay sa isang ranggong opisyal militar ng US. Bunga rin ito ng 1971 Diliman Commune na naganap 18 taon bago maipasa ang accord. Ang dapat sanang mapayapang kilos protesta ng mga estudyante sa oil strike ay nauwi sa gulo matapos pasukin ng mga militar ang pamantasan at nauwi sa pagkamatay ni Pastor Sonny Messina, isang chemistry student, matapos barilin ni Inocentes Campos na isang. Dahil dito, ipinagbawal ng accord ang panghihimasok ng militar at kapulisan sa campus upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Mahigit 3 dekada ang nakalipas, binasura ang accord noong 2021 dahil umano sa recruitment ng mga terrorist organizations kahit na malabo at walang sapat na pruweba ang akusasyon. Kaya kasama rin sa pagtutol ng komunidad sa DOC ang panawagan sa pagtatag ng Committee on the Protection of Freedoms and Rights na inaprubahan ng UP administration nitong taon, pati na rin ang muling pagtatag ng UP-DND Accord. Sa ngayon, nanatili pa rin ang tindig ni UP President Angelo Jimenez na manatili sa kasunduan matapos ang pakikipagdialogo sa mga sektor sa UP. Pinapanawagan ng mga estudyante, propesor at iba pang mga apektadong sektor ang agarang pag-withdraw ni Jimenez sa deklarasyon. Kanyang sinabi ay para sa proteksyon ng universidad. Mahalaga yung patuloy na pagiging kritikal, no?
maging kritikal sa mga polisiyang pinapasok ng ating university. No? At yun, pagiging kritikal, ang pagsasabi ng iyong naiisip, ng iyong tingin ay dapat na ginagawa sa pagpapahayag nun ng iyong mga saloobin, pananaw at paniniwala, isinasa praktika mo ang academic mong kalayaan.